So yun guys, sahod reveal tayo. Tapos mamaya guys sa bahay, bihis muna tayo kasi galing tayo sa pakikiramay. Tapos sa bahay, i-explain ko sa inyo kung paano ko nag-gross yun at ano yung mga kinaltas. Hi guys, samahan niyo po pala kami sa simpleng buhay namin sa Japan. This is Airi and this is Akira and this is Mami Lita and this is me, mga Kolits Vlog. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw sa inyo. Dahil payday nga ngayon ay magsasahod reveal tayo. Hindi pa namin nasahod ngayon dahil ang petsa ngayon is 13. Natapat ng Friday, Sabado, Linggo hindi sila nagpapasahod kasi ang sahod namin is 15 dapat. So pupunta muna tayo ng 7-Eleven doon banda para pakita ko sa inyo yung sahod ko. Tapos mamaya sa bahay papakita ko sa inyo yung mga kung paano naging ganun yung sahod at paano yung mga kinaltas at ano yung mga kinakaltas at ano yung mga babayaran namin nagastusin dito sa Japan. Pwede tayong mag-withdraw sa Family Mart, convenience store na Family Mart, Mini Stop, 7-Eleven at sa YouTube o post office. So dahil 7-Eleven yung pinakamalapit, doon na tayo pupunta. At siya nga pala, pansin nyo hindi kami sumakay ng service bus namin dahil pagkatapos namin mag-withdraw doon ni Mami Lita ay may pupuntahan kami kasamahan dahil namatay yung kanyang asawa at makikiramay tayo saglit, tapos babalik tayo dito sa company namin. Medyo malapit lang din yan, babalik tayo dyan, tapos sasakay tayo ng service bus. Medyo malapit kasi yung bahay nung kasamahan natin na namatay na asawa, wawa naman, makikiramay tayo syempre. Ito guys, matagal na itong nagtatrabaho dito sa Japan. Nay! Ilang taong ka nagtatrabaho sa Japan? Ha? Ilang taong ka nagtatrabaho sa Japan? Pati atakpa mo yung mukha mo. Pagka mag-alala, hindi naman tayo sikat eh. Ano yun? Hindi, tiyatanong ko ilang taong ka nagtatrabaho dito sa Japan? 20 years. Oh, ang tagal na. Ikaw te? Ikaw? 50 years. Ako? Ba, tagal ako. Kasi 17 pa lang eh. 17 years old. Ilang taon na ako? 57. Tagal na. Grabe, haba. Ano na to? Vintage na to sa Japan. Ganda ng taniman guys. So. Nay, anong pananim yan? Nay, anong pananim yan? Tingin mo. Yan. Patatas? Hindi natin alam guys kung anong nakatanim. Ayan doon yung nagpa-farm mo. Kaso Japanese yun eh. Hindi natin tatanungin yan dahil malayo. Kasi istorbo pa tayo. Hinantay natin. Ano, punta naman tayo dito sa kwarto. Nayukot eh. Bakit? Mag-ano ka doon eh. Oo, punta na lang kayo. Dito sa kwarto. Nako. Hindi yung 5 yung Nako. ano siya, Na-video kayo ha? Ewan ko kay bigas dito. Yung 5, di ba yung parang powder? Meron pa yung parang powder. Di ba sabi, Depende. Sa amin bigas eh. Pero sa yung asin te, ano yung asin? Sa asin naman, meron bang ang ano? asin, pag tapos mong mag-ano, bibigyan ka nun. Tapos Pag uwi mo, magbubudbud ka sa ano mo, sa katawan. Oo, ganun pala yun. So yun guys, hindi na tayo dumaan ng 7-Eleven. Doon na lang sa pagbaba namin ng train mamaya. Doon tayo mag-withdraw at ipakita ko yung sahod ko, no? Para may idea yung mga kababayan nating Pilipino na gusto magpunta sa Japan kung magkano ba yung mga sinasahod ng isang factory worker. Siya nga pala guys, sabi nila pag tumingin ka sa patay doon, tapos pag uwi mo ay magbudbud ka doon ng asin. Pamayiin nila guys ay baka daw sumunod, diba? So iba-iba tayo na pananiwala. So ganun dito sa kanila. Ayun guys, ang mga oras na ito ay medyo malapit na tayo dun sa bahay nung kasamahan ni Mami Lita, yung kasamahan namin na sumakabilang buhay na yung asawa. So makikirami lang tayo saglit tapos uwi na tayo. So guys, hindi ko na nga pala pakita yung loob kasi medyo privacy doon. Kaya naman kung mag video pa tayo. Okay?
So, ayun yung bahay guys. Stop na yung video dito. So, mamaya na lang tayo magkita-kita doon sa pagbibidrohan namin ni Mami Lita. Okay, pakita ko sa inyo yung sahod ko. Yan. A few hours later. So yan guys, nandito na tayo sa train station ng Toyo City at daan tayo sa Daily sa isang convenience store. So nandito nga tayo sa Daily Yamasaki guys at yun, papakita ko sa inyo ang sikreto ng factory worker. Ay. So yun guys, sa Hoodrebill tayo at papakita ko lang sa inyo kung magkano yung sinahod ko. Yan guys, sabi tayo yun, 200 ano yan, 21 kalapad. So guys, 220 ang daming pera. Hindi, 21 kalapad lang, pero pagka babasahin mo sa yen, 214,612 yen. Tapos mamaya guys sa bahay, bihis muna tayo kasi galing tayo sa pakikiramay. Tapos sa bahay, i-explain ko sa inyo kung paano ko nag-gross yun at ano yung mga kinaltas, para alam kayo, may idea kayo guys sa mga kababayan ko dyan nasa Pilipinas yung sinasahod ng isang factory worker. Sakto tayo ngit. Ay, nakahabol tayo sa 601 guys. Ay, ingal. Ingal ka ba? Tama tubig dyan. So yun guys, lagay tayo ng asin kasi wala namang masama sa paniniwala. Paniniwala lang nila dito sa Japan. Lagay daw sa balikat. Ito. Basta sa paa. Tapos maligo na daw, magpalit ng damit bago umawak sa mga bata. Okay? Yun lang guys. A few hours later. So yun guys, at nagbabike na po tayo. Medyo natagalan tayo kasi nag-asikaso pa tayo at hinatid natin yung mga bata, tapos nagbayad na rin ng mga ibang bayarin. Yan. Ito yung road tax guys. Yearly dumadating to sa Japan kapag may sasakyan kayo. Tapos yung hinulugan namin sa credit card dahil nung pag-uwi namin ng Pilipinas makaraan, yung ticket. Yan. Tsaka yung internet. Wala pa yung kuryente. Tsaka yung tubig. So, explain ko sa inyo kung bakit 21 kalapad at 3,000 yung sinahod ko. Kaya na nakita nyo, 21 4,000 doon sa bank, doon sa machine, diba? Kasi may natila pa 1,000 doon. So, ang payslip namin guys ay nasa cellphone, sa application. So tahimik dahil doon kasi Mami Lita. Walang mga bata, walang yung gising. Medyo mag-aalas 11 na rin dahil marami pa nga tayong ginawa. So today it's Friday, June 13. Dapat ang sahod pa natin is 15. Kaso nga, hindi sila nagpapasahod ng 15 kaya na-advance tayo. Ay, hindi sila nagpapasahod ng 15 ng Sabado at Linggo. Kaya na-advance tayo ng Friday. So, ito yung explanation guys. Lalabas na lang sa screen yung dito, yung payslip o kung tawagin dito sa Japan, yung Mesai Kyuryo. So, yun guys, magsimula tayo sa basic salary. Dito sa basic hour, no? Yan, yung basic hour namin guys sa akin. Iba-iba kasi ang sahod namin. Depende po sa mga ginagawa nyo. Medyo bababa lang tayo kasi babalik lang natin. Iba yung rate ng Mami Lita, iba yung rate ng bayaw ko. Iba yung rate ng iba pa natin kasamahan. Kaya iba, hindi nagsasabihan kung anong rate nila. Pero dahil sahod level tayo, nasabihin ko kung anong rate ko sa isang oras doon sa factory pinagtatrabahuhan ko. So, ang basic hourly wage ko ay 1,130 po sa isang oras. Wala pong night differential pa yun. Kasi po, pag tungtong ng night differential, alas 10 hanggang 4.
nag-iba po yung rate nun ng 25% po. Tapos ang sinahod ko talaga ay 200,013 978 yen. Bali, ang total niyan guys ay 255,312 yen. So, 25 naman po ang sinahod ko, mga kamakalits. Wow, mga kamakalits. Yun, ang binawa sa akin ay 4 na lapad po o 41,334 yen. Kaya ang total po niyan ay 21 lapad. Ayan, 21 lapad at 3,000 guys. So, bakit may 4 na lapad na altas? Ito po yan. Ayan guys, deduction guys. So, meron kaming health insurance. Yun, yung ginagamit namin doon sa, kung napanood nyo po yung nakarangong video, yung dental namin sa derma. May health insurance po kaming ginagamit dyan. Tapos, meron po kaming pension dito guys. Yan, employees pension. Para pag tumanda tayo, 65, dito sa Japan kasi guys, 65. Ayan, may matatanggap tayong pension. Kung aabot tayo ng 65, sana po, di ba? Tapos, employment insurance is 1,404 yen. So, bali ang total ng mga insurance na kinaltas ay 3 lapad at 5,000. So, meron din tayong income tax at yung meal expenses. Yan po guys, order ko po yan sa loob ng isang buwan ng May. Bali, yung lunch box na in-order o ramen o ano man in-order mo doon is 200 yen. So, naka 1, 2 tayo. Ibig sabihin, naka-6 na kuha po tayo ng meal. So, ito naman po ay yan. Number of working days, guys. 23 days po tayo nagtrabaho noong buwan ng May. So, cut-off namin 1 to 31 po, 1 to 30 of May. Ang sahod po yan is June 15. Kaso advance nga po tayo, di ba? So, ang total working hours po natin ay 178 hours. So, basic time natin is bali 174 hours. Tapos, meron tayong evening working hours. Yung night preparation nga guys ay 45 hours. Tapos meron tayong normal overtime hours na 3 oras. May get. Bali, 7 hours ang overtime natin. Late night working hours natin ay 132 hours. So, yun. Ito yun naman guys. Yan na. Provision. Basic salary is 20 lapad, 200,000, 1,818 yen. Tapos ang regular overtime natin allowance is 1,074 yen. Ito na yung guys, so night shift allowance. Bali guys kung ayan, meron pala kaming commuting allowance guys, no? Yung sa train. Kada buwan po yan binibigay din na ayan, isang lapad din. 10,280 din guys. So, makikita nyo naman yan sa screen. So, ganyan po yung bayaran dito sa Japan. Malaki naman yung sinasahod pero malaki yung kinakaltas. So, hindi pa po natapos to kasi hindi pa kasama dito yung ko guys, yung resident tax. Yan. Sa asawa ko po, pati sa mga bayaw ay pumapasok na sa nila. Dahil na po bago pa lang ako dyan, magsasarili po muna ako. Kumbaga sa isang taon muna ako sa nila, tapos next year na nilang pabayaran. Ganun po yung bayaran sa taon. Tira muna sa Japan bago bayad ng resident tax. Ganun po. So, pumapasok ko lang sa kanila. Nung nakarang kong company guys, nagsasarili po ako, nagdidibon po ako magbayad ng resident tax ko. Ngayon po, hindi pa binabayaran ng company ko yung resident tax ko. So ngayon June darating yun. Bibigyan nila yun guys, yung resibo ng buo na City Hall. Tapos babayaran mo kada 2 buwan. Kasama na yun.
So sa asawa ko, buwan-buwan sila kinakalasan ng resident tax. Ako guys, pag libon, resibo parang ganito. Yan, tapos ikaw na magbabayad sa convenience store. Pang 2 buwan na yun guys, magkasama. Sa kanila isang lapad o 9,000. Kada buwan ng kaltas ng resident tax nila sa akin pinagsama yung 2 buwan. Kaya halimbawa, ang bayad ko ay June. Tapos susunod na bayad ko na is June, August na susunod yung bayad. Tapos October na susunod yung bayad. So, alternate na buwan. So, yun. At anong oras na rin at nakita nga may sahod ng isang factory worker sa Japan. So, ito palang may road tax, 4 na lapad. Diba? Tapos, yung sa credit card, 4 na lapad. Tapos, internet, 1 lapad. Tapos, kuryente, bayad sa bahay, 4 na lapad. Tapos, bayad sa sasakyan. Siyempre, bago yung hulugan natin sa sasakyan. So, halos paano wala rin nagtira sa akin kung hindi nagtrabaho si Mami Lita. Wala na tayong kakainin guys. No? Kaya tiis-tiis lang muna kami ngayon dahil kaya hindi rin kami makagana. Dati nung hindi hulugan sa sasakyan namin yan, kaya pa siya namin kasi maraming extra budget. Ngayon, medyo gipit dahil nga napalaban tayo dun sa may body natin eh. Pero okay lang yun. At least pag natapos yan, wala tayong problema. Ngayon, kuryente, tapos pang grocery pa. Yung sahod, so totoo lang guys yung sahod ko pa nga is kulang. Kaya nga kung walang trabaho si Mami Lita, wala na. Diba? Kaya tulungan lang din kami dito sa Japan. Kasi kung malaki nga yung sinasahod namin, minsan malagpas pa ng 21, 22, 23 yan sinasahod namin kalapad. Pero minsan kinakapos pa rin kasi yung mga bata. Buti na lang kamo may alawas yung mga bata at nakakatulong din. At hindi namin ginagalaw yun para pagka sampa ni Akira ng high school, medyo magastos na rin. Tapos si Akira mag-elementary school sa next year. Iniipon lang namin yun. Eh, minsan nababawasan din dahil tapos. Kaya kailangan, katulad ngayon, puro hindi busy yung pasok namin, puro undertime pa nga. Kailangan namin pumasok. Pasukan namin yung rest day namin. So ngayon, papasukan bukas, Sabado. Dapat i-submit tayo, rest day natin. Pero sabi ni Mami dito, pasok na muna. Kasi daming bayarin ngayon. Pero pag next year guys, yan, sigurado makakaipon tayo. At makauwi na naman tayo ng Pilipinas sana ngayong taon. So ano oras na rin guys. At yun lang muna ang vlog natin sa ngayon. Mamaya 2:30. Susundin na naman natin si Bunso Airy. Tapos mamayang gabi papasok tayo. Friday night grind. Mainit sa labas guys, pero hindi naman maaraw. Pero ang init ng hangin. Yun guys, diba? 11:15 na, mag-alas 12 na. Yun, sana sa simpleng share ko na aking sahod ay yung mga kababayan ko dyan na gusto mag-Japan. Yan. Sana may nagkaroon kayo ng idea kung magkano sinasahod ng isang factory worker dito sa Japan. Pero guys mayroong mga factory worker na mataas ang rate iba-iba po yan. Sa akin po medyo hindi naman kalakihan. Sa iba merong mga malaki, merong mga 1,400 yen isang oras, merong 1,500 yen. Depende po sa hirap ng ginagawa. At lalo na yung mga nagko-construction worker yung nagkatrabaho sa labas yan guys, minsan ang sahod yan hindi per hour fix. Halimbawa 8 hours matapos o hindi, isang lapad. Kaya maganda rin yung trabaho doon, kaso init lamig ang alabang kapag yung construction sa labas na Dati ako nagtrabaho sa ganyan yan, medyo nadurog tayo doon. At nadurog din yung mga kamay, pero no ito syempre. So paano guys, sana natuwa kayo at mag-request lang kayo ng mga gusto nyong video. Try natin kung magagawa natin. At yung mga nag-request nga pala nung sa reuse na motor, next time pupuntahan natin yan guys, kasi medyo alanganin.
Mas maganda kung pupunta tayo sa reuse ng mga motor ay bibili tayo. Kasi nagbabala akong bumili ng scooter eh. Pamasok sana o pamalengke, pang grocery. So, see you next vlog guys ha. Sana tune kayo sa akin at papasyal ko kayo minsan. Budget lang talaga. Maraming salamat sa panonood guys. At sa mga subscriber dyan. Bye. Yani arigato.